Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, Mari Lorenzo. For today's video ay wala po muna tayong tutorial. Bali, isi-share ko lang yung travel namin going to London kasama nila amo. So ito nga po pala nung unang flight namin ay naiwan po ako sa airport. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil nga po, i-explain ko lang yung aking kasing kontrata ay hindi ako kontrata ng aking mga amo. Dahil yung mga amo ko ngayon ay anak ng talagang amo ko, dati kong amo. So ayun, nagka-problema nga po sa immigration. Kaya naiwan ako sa airport ng araw na yun. Pero dahil nga no choice, sabi ng agent ng aking amo ay wala na akong ibang choice kundi lumipat ng ibang airlines. Kaya dali-dali naman akong pinabook ng aking amo sa ibang airline. So ang nangyari, ito, pauwi na nga ako ng bahay ng oras na to. Dahil nga, nakapagpabook na kami. Ang magiging flight ko ay Qatar. Riyadh to Qatar and then Qatar to London. So, bali, mamayang gabi pa nito. Ang flight ko, mga 11 p.m. pa ng gabi. So, ayan, papalik na ako nito sa bahay ng aking amo. So, yun pa yung dahilan kung bakit ako naiwan, At sa wakas nga guys, ay nakapag-check-in na tayo ng papuntang Qatar at kaya dalawa na tong ating boarding pass. So, papasok na tayo nito sa eroplano ng papuntang Qatar. So, thank you. Nagbigay din pala yung aking amo ng aking magiging pocket money na 150 pound sterling money ng London. So, ayan. Pinicturan ko na rin para may remembrance. Remembrance man lang. So, ito na nga guys. Packet na tayo ng eroplano ng Qatar Airways. So, ayan. Papunta tayo. At ito, paglapag natin ng Qatar, Diyos ko. Sabi ko, napakaganda pala ng airport ng Qatar. Mas malaki pa sa airport ng Riyadh. So, ayan. Nung una, natakot ako mag-connecting kasi wala talaga mga experience sa connecting. Pero, enjoy din palang mag-connecting guys. Lalo na kung ganito kagandang airport yung mga dadaanan mo. So, ayan. So, napakarami ko din mga kasabay mga Pilipino dito na pauwi ng Pilipinas. So, nagtataka sila bakit hindi daw ako sasabay sa kanila. Yun. Sabi ko, hindi ako papunta ng Pilipinas. So, ayan guys, nakuha ko pang mag-selfie-selfie din sa gitna ng airport ng Qatar. At ayan, medyo na-enjoy kong naglakad-lakad. So, pagkatapos, makarating ako sa gate na pupuntahan ko. Nasa dulo na pala ako ng pila, guys. So, ayan na. At ito na nga, naka-check-in na tayo sa airplane ng papuntang London. Bali, Qatar Airways din ito. Ito nga palang aeroplano ng Qatar ay ibang-iba siya doon sa aeroplano nating Philippine Airline. Hindi naman sa pag-aano, pero okay naman. Okay naman ang Philippine Airline. Pero kasi itong aeroplano ng Qatar Airways ay may television sa harapan mo, pwede kang makinig ng music, pwede kang manood ng movie, at meron akong, nakakunik ako sa wifi dyan sa ere. Guys, so ayan. Kaya lang itong ating naging upuan ay nasa dulo, sa buntot talaga. Nasa may tabi ng CR, as in, doon sa dulo pa. At ito ang aking sinusundan na si ate ay papunta rin to ng London. Pinay siya. So, nagtawanan na lang kami kasi nga malapit talaga kami sa buntot. Pero ako talaga, dumaan na ako dito sa gitna kasi nahiya na akong antayin pang makapag siya. So, ayan. Dito na ako sumingit sa gitna. Dumaan na ako papunta dito sa kabila. Makikita nyo guys, kami yung unang umakyat doon sa aeroplano. So, yung upuan ko nga ito, nandito talaga sa may buntot. Diyos ko, kaya nandito talaga yung lahat ng ingay sa buntot. Kailangan mo dito maglagay ng headset sa tenga mo habang nagabiyahe. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung may television talaga. So, ayan. Nakaupo na tayo, guys. Itong picture na to, kinuha ko pa doon kayo. Nasa labas pa ako. So, kailangan ko mag-selfie, guys. Kasi kailangan ko mag-report sa aking amo. Sa loob na ako ng aeroplano. Ayan,
Diba sana magkaroon din ng television sa harapan para may mapanooran habang nasa biyahe. Yun lang. So, ayan. May mga selfie tayo sa loob ng eroplano. So, nitong buwan na 'to guys, 3 beses tayong sumakay ng eroplano, o di saan ka pa. So, ito na yung snack natin 'no. Sandwich una. Snack lang 'yan sa una, habang nanonood ka. Tapos may headset din kumpleto, may remote siya, may headset. So, ganda. Kasi yung sa Philippine Airlines wala eh. Sana magka-meron na rin. Ano na, magka-meron na rin. Ito na yung malapit na kaming palabang nito. Magpapakape ulit sila. Ayan. So, grabe pag nasa dulo ka talaga. Tapos na magkape lahat ng nasa unahan bago makarating sa'yo yung kape. Ayan. Pero enjoy na rin. At ito na nga, ito na yung nag-announce na yung, pakinggan natin yung announcement. Of the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area. Thank you for choosing to fly with Qatar Airways and the One World Alliance. It has been our pleasure taking care of you today. Qatar Airways, going places together. Ladies and gentlemen, in order to ensure a smooth disembarkation process, we ask that you remain seated until the row ahead of you has vacated. Thank you. Ayan na guys, papalapag na yung eroplano. So, may katabi ako dito na isang dalaga. Bali, nabibideo ko sa may bintana, sinusum ko na lang siya para lumapit sa akin yung bintana. Habang tumatanong ako sa labas guys, parang feeling ko lumalapag ako sa Pilipinas. Kasi ganito lahat sa atin sa Pilipinas. Dito lang talaga sa Saudi lang talaga yung ibang-iba yung paglapag mo kasi puro disyerto yung matatanaw mo sa baba. Pero dito sa London pala, green na green. Para tayong nasa Pilipinas, guys. Ganitong din pagpalapag ka sa Pilipinas, ang makikita mo, green na green ang makikita mo. Ito na guys, pagkatapos ko ng halos 2 oras ang pila sa immigration sa London, nakalabas na rin. At alay na yung sumundo sa akin sa airport, sa labas ng airport ng Heathrow sa London. Ayan na guys, palabas na kami ng airport. Ito nga palang sumundo sa akin ay parang taga doon sa parang worker siya sa apartment nila. So ito, tingnan nyo guys, hindi kita sa labas. Diba? Same sa Pilipinas, same sa saan ko ba siya ihahawig? Bulacan? Manila? Ano ba? diba? So talagang mangha-mangha ako pagdating ko dyan. Sabi ko, paglabas namin ng airport, pupunta na kami sa apartment nila. Parang 30 to 45 minutes pa yung biyahe namin sa sasakyan. Talagang sabi ko, feeling ko talaga umuwi ako ng Pilipinas. Kasi nga, ayan siya, green na green yung nakikita mo. Ganito talaga sa Pilipinas. Na-miss ko bigla sa Pilipinas. Tapos yung weather doon, malamig. Parang, kung maalala mo, yung December o January, February sa Pilipinas, sa probinsya, sa Manila, ganito ang klima doon. Tapos, maraming puno. So, sabi ko, siguro kaya gustong-gusto ng mga Arab mag-travel dito sa London kasi yung klima. Wala kasing ganito sa Saudi. Kumbaga sa Saudi, mas marami ang mga disyerto na bahagi. Tapos, mainit ang panahon sa Saudi. So, ayan na guys, kung makikita nyo. So, marami din, mga stoplight. Tapos yung highway, wala siyang, kagaya sa Pilipinas na two-way, magkasalubong. Yung, ibig kong sabihin ay walang barikada sa gitna. Sa Saudi kasi, compare natin. Sa Saudi kasi yung ganitong highway, kung magkasalubong ang sasakyan, mayroong barikada sa gitna na maluwang. So, hindi magsasalubong ang sasakyan doon sa Saudi kasi maluwang ang mga highway doon. Iba yung papunta sa right, iba yung papunta sa left. Dito sa London, kagaya talaga sa atin sa Pilipinas. So, yung isang highway, two-way na siya. Left and right. Yan. So, ayan na. So, piling ko talaga, nasa Pinas ako sa dami ng puro matadaan. Itong biyahe namin dito,
30 to 45 minutes to. So, nagbibideo ako. Prasa lang din na nakatapak tayo ng London sa UK. Sabi ko, siguro, kung dito tayo makapagtrabaho, kasi hindi man tayo makakapunta dito basta-basta. So, may mga nagsabi din sa akin na pwede ka nang lumabas daw. Pagkarating dito, may bang runaway pa na tinatawag. Sabi ko, hindi ko naman gagawin yun kasi next year ay pulok. Napakaganda sana ang pagkakataon mo guys. Yung mag-runaway ka. Yun, pero parang hindi kaya ng konsensya ko talaga. Kung gagawin ko, naisip ko baka mamaya makakasawa naman nila baka naman. O hindi ko rin naman masabi kung swertein tayo sa lugar na to. So, hindi ko talaga nilagay sa isip ko yung mag-run away kagaya ng iba pag nakarating ng London, tumatakas sa nilang mga ito guys, napalapit na kami sa city nito. So, kaya malaki na yung mga building na dadaanan namin. Sabi ko, ang ganda ng klima dito. Parang tayo talaga nasa probinsya, sa Pinas. So, ayan. Ang ganda. Tapos, kaya siguro, yung mga Pilipino dito na nagatrabaho dito, parang mas mabilis sa kanila na ma-adapt yung lugar na to kasi yung kagaya lang sa atin sa Pilipinas. Tapos, laki pa yung sahod, syempre. So, ayan. Kwento-kwento na lang tayo. I-share ko lang din kung ano yung mga na-experience ko dito sa London. Ayan. So, ang alam ng iba, pag sumama ka sa amo mo, nag-travel ka, so, napakaganda. Yes, napakaganda nga. Napakagandang experience, napakaganda sa pandemic na nakarating ka ng London. Pero sa totoo lang, pagod guys. Kasi hindi mo naman moment yan. Moment ng mga so, pagod. Doble pagod guys. Yung bang nakabuntot ka sa mga amo habang sila ay kumagana. Tapos nagbuhat-buhat ka na lagi. So, maganda lang talaga sa pandemic na nagbakasyon ka kasama ng mga amo. Pero ang totoo nga, hindi mo rin ma-enjoy guys kasi nga as in, hindi mo moment yan kung saan gustong pumunta ng mga amo mo. Kabuntot ka lang sa kanila. Tapos hindi ka rin makapag-enjoy tumingin-tingin kung ano-ano kasi nga nakapokus ka sa alaga. Nakapokus ka sa alaga guys. So tingnan yung mga dadaanan namin guys. Pero puno talaga. Tapos dito, mag-uumpisa na yung mga building, iba yung mga structure ng mga building nila. Compare doon sa atin at sa Saudi. So, iba, parang yung mga building nila, yung parang mga unang gawa pa. Yan yung mga building nila guys. Iba yung mga structure. Maganda. Kasi ano din sa naangkop ba sa klima nila doon. Nag-i-snow kasi may time na nag-i-snow kaya yung mga bubong nila ay patulis. Sabi ng best friend ko na kinikita ko kaya mga patulis ang mga karamihang bahay dito para pag nag-snow daw diretso baba yung snow. Sa Saudi puro square ang bubong. Kung nag-snow talaga naman maiipon sa taas ng snow. Sa kanila matatanggal pag nag-melting na mag-summer na. So ang ganda guys. Doon ako na-amaze sa mga bus na nakikita ko na iisa ang kulay ng bus dito na pampasayero. Wala. Tapos double deck siya. Pero hindi ko lang na-experience sumakay. Kasi yung sinasakyan naman nila ay nag-grab sila pa taxi pag lumalabas ko ng taxi. Share ko na rin guys yung mga sasakyan dito ang kanilang driver seat ay nasa kanan. Saudi at Philippines ay ang driver seat ay nasa kaliwa. So ito, nasa kanan yung driver, malilito ka. Tapos yung way kung nakikita nyo guys, nasa left kami. Ang left sa atin, papunta. Ang right, tingnan nyo yung highway guys, yung nasa right, pabaliktad siya, reverse sa atin. Kumbaga, yung right ay
pabalik sa kanila. Tapos ang left na pabalik sa atin, papunta. Yun ang papunta. So, kung driver ka sa Pinas o Saudi, pagdating mo doon sa London, medyo mangangapa-ngapa ka siguro kasi pati sa sakyan, yung driver seat ay nasa kanan, hindi sa kaliwa. Kaya si Amo, tuwing lalabas kami, ay nagtataksi na lang dahil sabi nga niya, baka daw magkamali siya ng papasokang line kasi nga, ang Saudi ay reverse siya ng highway dito. So, nandito kami sa left. Kung makikita niyo sa left kami, yung kanan na kalsada ay pasalubong. Dito sa Saudi, yung kanan na yon papunta. So, magkaiba talaga guys. Magkaiba. Reverse. Reverse siya dito sa mga highway dito. Tapos, wala pa namang maraming barikada sa gitna dito. So, nag-alala si Amo na mag-drive siya ng sasakyan dito dahil hindi daw niya baka daw magkamali siya ng papasukin na line. So, ayan na guys. Malapit na kami sa city. Malapit na to sa apartment nila. Papasok na kami ng city. Kung makikita nyo yung mga building, ay iba talaga yung pagkagawa ng estruktura nila. So, napakagandang experience guys. Ito na guys. Nakarating na ako sa apartment nila. Ito na. Nag-video ako agad sa bintana. No? Kasi na-amaze ako sa natatanaw ko sa labas. Ibang-iba yung building. So, ayan. May picture pa tayo guys. Ayan na. Sunod na araw na to, lumabas kami. So, naglakad-lakad kami sa labas. Diyos ko guys, para talagang nasa Manila kami. Ang daming naglalakad na tao. Ayan, daming naglalakad. So, maralakad tayo dito. So, nagkit talaga yung paa ko guys kasi nalibago ako sa kakalagan. Dito kasi sa Saudi na sa loob ng kanilang bahay. Kung aalis man kami, bahay pa ng pagsak namin. Kung pupunta naman kami ng mall, hindi na nga tayo masyadong naglalakad. Kasi nga, hindi naman tayo sa Palawan pupunta. So, nadamay pa ang likuran nila ang diba yung likuran nila. Hindi naman mga mukha. Sana hindi nila mapanood to. So, ayan guys. Ayan, sinabihan ako dyan ni Amo na ingatan ko daw yung cellphone ko kasi daw, meron din daw dito. Alam niya na. Sa mga susunod na araw na to guys, pang 3 days na namin o 4 days na namin to. Pumunta kami ng zoo. Ayan. So, andito na yung mga ninuno natin. Wala akong habang ang gusto ko, pagka nandyan na kami sa mga pasyalan, minsan iniiwan ko sa kanila yung bata para ma-enjoy naman nila. Mamasyal sila kasama ng kanilang anak. So, ayan, si Squirrel. Pinitsuhan ko na rin kapag gala-gala sa harapan ko. So, ayan, ito naman si Crane. Akala ko, yung kanaway sa amin sa probinsya. Kanaway na malaki. Tapos, ayan, sumisingit-singit din ako ng selfie pag nasa kanila yung bata. Pero mabilisan lang guys kasi alam niyo na, nahihiya ako kila Amo na nakikita nila ako nag-selfie. Ito naman si Donkey. Ayan, may ibon din sila na sa probinsya yan. Pag-gala-gala yung mga ibon na yan, pero dito naging pet na. Dito ako natuwa. Guys, ang baboy sa atin kinakatay. Dito, pet pala nila. So, ayan na. Nagkuha-kuha tayo mga remembrance ba guys na pupunta kami ng zoo. Ito pala guys. Ito naman, mall ito. Kung makikita nyo sa labas, parang hindi mall, no? Pero sabi sa akin ni Amo, isang famous na mall daw to dito sa London. Battersea Mall, London. Kumpira. Ayan. Ang ganda rin naman sa labas kasi may mga maraming pagtambayan sa labas. Sa atin kasi ang mga mall sa atin ang mga entrance. Mga overpass, may mga garden sa labas pag entrance. Ayan, sa loob ng mall. Singit tayo ng selfie. Ayan. Pinicturean din ako ni Amo, guys. Kung makikita nyo, parang talaga siyang hindi mall. Pero pagpasok mo sa loob, guys, mall yan. Mall siya. Ang tawag dyan yung Battersea Mall. Ito naman, Battersea Garden. Pumunta kami sa garden ito. Park pala. Park, guys. Park. Bumalik kami sa sunod na araw. Bumalik kami sa park niyan. Sabi ko, park. O, diba? Parang nasa Pinas. Sabi ko, park. Okay. Siyempre, iba yung mga park sa atin. Dito kasi ang daming mga puno. Ang laki ng mga puno. So, yan. Park naman to malapit sa
sa apartment ni na amo. Malapit. Malayo na rin pala. Kahit ilang kanto yung nilalakad na punta rito. Mga tao dito guys, ang hilig nila maglakad at mag-jogging. Oh, di ba? Tapos sabi ko, kung ako, sakit na talaga yung paa ko. Naisip ko yung Burnham Park. Nung kita ko ng dalaga ko yung Burnham Park. Parang ganito. Wala lang mga dito pag-ridean ng mga bangka. Oh, swan. Lahat na lang guys, pinag-videohan ko na. Para may remembrance ako na namasyon ako ng London. At least free tayo, no? Kahit wala tayong perang pumunta. Feeling ko Nakarating tayo talaga ng nasa London, ang Pinas lang ganon-ganon na kami. lang. Kasi ganitong Ayan ganito rin naman sa guys. Pinas, mga park sa Bumalik Pinas. kami ulit sunod na araw. Sa Diba? park lang lagi talaga nagtutungo sila. Ganitong ganito Park, rin ang sabi mga ko, ano. bakit lagi Pero sila dito kasi, nagtutungo sa park? Ang sakit sa pas, nakakalakad. talagang more on lakad-lakad sila. Kasi Tapos yung iba, wala talagang kasing ganito nag-jogging. sa Saudi. Yan. Marami sa Saudi, di siya rito. Ewan ko lang Para sa akong mga nasa Pinas probinsya talaga kung may mga feeling. ganitong lugar. Pero wala talagang ganito doon sa Saudi. Nandito Kaya pala pala yung sabi ko bangka ni namimili Noah sila na amo ano, ng oh, tambay yung sa ginawa niyang ganitong bangka, lugar. oh. Tapos ito guys, nakita ko yung bangka. Kaso Sabi ko, nabitak videohan ko na. nga ito. Ay, parang ito yung ginawa ni Noah noong unang panahon. Dito ko Kaso lang pala bitak na. nakikita sa London yung ginawa ni Noah na bangka. Ayan guys. Kaso nahati Hindi ko na siya. alam, hindi ko masabi na Ayan, na nahati na. thank you na isinama nila ako ng London. Pero ah, kulang ba yung enjoy natin kasi para pang ano, parang hindi ganito yung nasa isip ko dati. Siguro kasi iniisip ko city, ganyan. Sa city, maganda talaga doon. Pero sa mga park, ganito. Ito guys, pumunta pala kami sa Sea Life. Sea Life London. So, ano siya, gaya siya ng Manila Ocean Park na may aquarium na malaki rin sa loob ng dagat. So, papanginulan dyan ng mga isda dyan. Alam mo guys, panakaw na ako ng video lang kumata. Kasi, moody yung among babae ng time na to. Sabi ko, Diyos ko, siguro kasi dahil buntis siya, medyo sensitive siya sa amoy sa loob. So, hindi kami nagtagal sa loob nito. Kundi, siguro mga 15 to 20 minutes lang kami sa loob na. Minadali niya kaming pinalabas. Umuwi na kami agad. Umuulan pa naman. Pero at least, dito ako talaga. Dito ako nagandahan. Kasi nga, alam niyo naman guys, wala tayong perang pang-entrance sa Pinas. Pang-entrance sa Manila Ocean Park. So, dito na rin natupad yung pangarap natin na makapasok ng Manila Ocean Park. No? So, ayan. Sabi ko, tagal-tagal ko nang gustong pumasok ng Manila Ocean Park. Pero pagdating ng Pinas, hindi naman ako makakapasok kasi nanginayan ako sa pang-entrance ko. So, at least dito, kahit pa paano, para tayo nakapasok na rin. Kasi kagaya nito sa Manila Ocean Park, nakikita kong video ng mga pumapasok. Ganito siya. Ito, pinakamalaking aquarium nila sa loob yung sa shark. So, dito kami nagtambay ng alaga ko dahil alam niyo naman, pag bata, gusto makita yung mga shark na yan. Yan. Pero ako talaga nalulula na ako ng time na to. Tumingala doon sa taas kasi nga, andun yung malaking shark. Ayan guys, tinakasan ko ulit sila ang saglit. Kasi gusto ko lang mag-video dito sa laking isda guys. Hindi ko mawari kung anong klaseng isda ba to, tilapia ba to, o mga... Basta hindi ko alam kung anong klaseng isda. Ang lalaki nila guys. As in, kita nyo yung nakatayo. So, yung mga lumalangoy na isda, ang lalaki nila. Ayan guys. Tapos ang gumawa, saglit sila para mag-video ako. Kaya, magamit sila. At least nakakuha tayo ng video. Ayan. So, ang laki ng isda guys. Tapos dito sa kabilang side nito, Pasan ko may mga isda dito na hindi gumagalaw. Naka-steady lang sila. So, ayan, yung lalaki ng mga isda. Sabi ko, sarap na ito pang ulam. Ayan guys, dito tayo sa kabila. Yung mga isda dito. Naka-steady lang talaga sila. Ayan. Mga buhay na isda yan guys. Pero Wala na, nilayasan sila sa amo. sabi ko nga, bakit itong mga isda, naka-steady lang sila ng please ba? Please. Yan. Ayan. Tignan nyo
guys. Naka-steady lang yung isda. Hindi ko alam kung klaseng isda to. As in, nakikipagtitigan lang sila sa amin. Ayan. Nakita na ako ni Amo dyan. Ginagawa ng video. Sabi niya, tinutulog lang sa akin. So, ayan guys. At least nakapasyal tayo ng libre. So, andito, ito naman, penguin to, guys. Mga penguin, nakarating kami sa mga penguin. Hindi man ako makalapit, guys, kasi nandyan yung amo kong dalawa. So, bawal silang mahigit ng camera. Ito naman, guys, yung Big Ben, tinatawag nila. So, pinicturan ko na agad-agad ng may karoon na lang tayo ng remembrance. At the next day naman, guys, pumunta naman kami ng, ano pangalan nito? Disney Store, guys. Disney Store. So, Diyos ko, maganda ng mga bibili. Ang gaganda rin naman ng mga presyo. So, nag-selfie na lang tayo. At ito na, Wala naman guys. sigurong kukuha sa Yung cellphone ko. pinakaantay ko. Nandito kami ng aking best friend long time. Ay, burger. 9 years na hindi kami nagkita. So, nagpaalam ako sa amo ko na baka pwedeng puntahan ko ng best friend ko kahit sa kasal. So, pumayag naman siya. Pero ako yung pinag-isipan. Sinipod. Ng hapon na niya sinabi sa akin na okay. So, ayan na guys. Nakalabas din kami ng 1 oras sa kalahati. 1 oras kalahati lang kami niyan sa labas. Sa baba lang ng apartment nila amo yan. Nagkain lang kami sa restaurant. At thank you mga palabes. Sa treat mo. Salamat. Ayan, ang pinaka-big memories ko. At least, nakita ko yung best friend ko na tagal ko nang di nakita sa London. Oh, how you lucky best friend. Nandyan ka na sa London. At least, nakatapak tayo ng London. Ito nga pala, Harrods Plaza. Harrods Mall pala siya sa loob, guys. Akala ko kung ano lang to, pag sa araw na lumalabas kami. Luxurious mall siya. Puro mga mahalin na ano sa loob, luxurious mall. Kasi next day ay pumasok din kami dyan nila amo, Diyos ko. Andito pala yung mga branded lang. So, yan na guys. Ang tapos na meet natin. Bye, best friend. Dulo, see the airplane? At ito na mga guys. Dumating na rin yung pag-uwi namin. So, ayan. Naamis talaga ako guys. Pag nakakita ako ng airplane sa malapit, alam nyo naman, laking probinsya tayo. So, ayan. Park. Ito nga yung pala park. So, nakita nyo yung park. Isingit lang natin ha. Ito yung park na lagi namin pinupuntahan doon malapit sa apartment nila amo guys. So, makikita nyo talaga. Para tayong nasa sa probinsya. Sabi ko, pero ang ganda ng klima. So, ayan. Kalito-lito na yung ating pag-edit. Ito na yung pag-uwi na kami na guys. So, ito. So, ganito pala yung VIP na upuan. First class ba? Solo mo yung upuan. Tapos, ang laki ng TV. So, yun lang guys. As in, bye-bye. Share ko lang yung experience ko nang galing sa nakapagpasyal kami ng London for 14 days. Oh, hope you like it. Thank you for watching, guys. Then, next time, saka tayo mag-upload ng tutorial. So, ang hirap kasi isingit, guys, kasi may alaga tayong baby. So, pero sana makagawa tayo sa mga susunod. Bye, guys! Salamat sa panonood.